dito ho ba sa programang ito, pinag-aralan to ng lubos? Paano lang po sir, paano po kung hindi kumagat ang maraming LGUs? Ano po ang inyo pong remedyo? Ano ho, ulit, pakiulit ka na Opo, opo. napuputulo kayo. Sir, gaano po kalalim ang pag-aaral na ginawa nyo rito sa usapin po ng viability of the program as far as LGUs are concerned? Paano ho, in case na mga hindi po kagatin ng mga LGUs, yung pong inyong iniaalok sa kanilang bigas, paano po yun kung sakasakali? Meron din kaming dahil narinig ko ho yung panawagan ng yung Grains Association of the Philippines, no? Yung GRECON ba yung tawag sa kanila. Narinig ko yung na willing silang tumulong sa programa ng gobyerno. I have already advised yung ating mga kasama sa DA na kontakin na sila para maybe by next week or this week i-meetingin na namin sila na para pati yung mga retailers in that association, nationwide naman yan. Sila din yung dating mga retailer ng mga NFA dati nung hindi wala pang RTL at we were planning to tap them also. Opo. Kapag po Greco na ang magiging distributor nito, paano po yung issue ng subsidiya, sir? Yun, medyo may challenge doon. Baka pagdating doon ay hopefully we will link kasi ang issue dyan is basically the capability of the LGU to market the product, the rice. So kailangan baka maging tripartite agreement yan, tatlo parang LGU pa rin magsusubsidize tong part nila sa pilot project nito, pero ang katulong nila pag benta nito is yung asosasyon na ng mga retailers ho. Hindi ba pwedeng alisin sa equation? Kung sakasakali lang po, sir, na may mga lalawigan na matumal sa LGUs, ayaw kagatin ng programa, paano po yun? Hindi talaga uobra na fully subsidized ng gobyerno, ng DA o NFA yung rice na ipapamahagi, ibebenta ng Grecon? For this pilot project naman, tingin ko pwede kasi nandyan na ho yung bigas eh. Andyan na ho yung bigas. 300 as of today is 370,000 tons na, is almost 8 million bags. Nandiyan na yung bigas eh. Regardless kung anong presyo na ilarga namin yan, it doesn't really matter anymore. Yan ang katotohanan dyan. Opo, it doesn't matter pero magkano ba ang puhunan dito ng NFA at ano bang uri ng bigas po ito, Secretary? Well, of course, the quality of rice is the basic na inaani at tinatanim ng ating farmers. Ang pag-process dito, yan yung tinatawag na 25% broken, or tinatawag na well-milled. So, standard yan sa ating buong local rice industry at yan din ang kalidad niyan. No? Ano ulit yung isang tanong? Opo. Yun nga po, yung pong itong klase ng bigas, na inyong ipapamahagi at magkano ba talaga ang puhunan dito ng NFA per kilo? Well, if we buy last year, ang average price niyan ng bigas na yan ay 27 pesos eh. So kung i-multiply mo strict by 63% recovery, nasa 50 mahigit ang presyo niyan. No? Kung bibili naman natin ngayon sa presyo ngayon na bilihan ng NFA ngayon, nasa mga 42 pesos yan, 40 pesos yan. So lumalabas po, Secretary, na itong ating for disposal na stock ng NFA, hindi lamang 13 pesos per kilo ang subsidy natin dito, mas malaki pa. No, that is just the additional no, it is not. It is more than that. Yes. More than 13 pesos per kilo ang subsidy. Minimum 20 plus din siguro ang total subsidy. But of course, pag sinabi natin na depende how you look at it, Kasi kung titignan mo naman, kung binili yan ng 27 peso last year, ang laki naman ng kita nung presyo na yun na napunta sa farmer as kita nila. Opo. Di ba? Opo. Kung binili natin ng 23 yan, ang cost ng palay na production is 14 eh. So basically,
may 9 pesos na kita na napunta naman sa mga farmer, 'di Opo. ba? Opo, 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 opo. So kung kumpitin natin lahat 'yan, hindi naman ganun it's not as easy as saying na lugi ng 30 pesos o 20 pesos. Siguro somewhere in between.